Part 10. You haven't told Dave Montenegro yet, Bea. Si Arthur sa akin. I'm here at his modeling shop center. Pinaliwanag na niya sa akin ang lahat. It was actually the main branch head in Japan that invited me. They seen my modeling at the grand opening of Pond Corporation and they like me. I've heard that they hold the topmost supermodels in Asia and in the world too. Not yet, but I will. Well, he knows that you're coming here for the training. He asked me to look after you. So personally, I'll be holding you as one of my talent, seryosong tugon ni Arthur sa akin. Tumango ako at tipid na ngumiti sa kanya. The fashion will take place in 3 weeks in Japan. May iilan kang kasama na mga modelo ko. You'll be wearing top Asia's famous designer creation too. So keep up the good work, Bea, ngiti niya. Inayos na niya ang mga papeles sa mesa. Binasa ko muna ito bago ko punormahan ang bawat isa. Naintindihan ko naman. Babalik na din si ate sa susunod na linggo sa trabaho at mamaya ang dating nila ni kuya. Kaya sisunduan ko sila pagkatapos dito. Magsisimula na din kasi ang training ko next week. Nang matapos, umuwi na ako. Hatid sundo pa rin ako sa driver na nilaan ni Dave para sa akin. Inisip ko na lang na mas mabuti rin ito dahil madali akong nakakakilos at libre pamasahe pa. Alam ko nire-repot nila ang bawat direction na pinupuntahan ko kay Dave. Rinig ko kasi minsan ang boses niya sa kabilang linya, nakausap ang driver ko. Ate, sabay yakap ko sa kanya, sa kanilang dalawa ni kuya. Sasanduan ko sana kayo, napaaga ata, akala ko mamaya pa. Naging early flight kasi dahil kompleto na ang lahat ng pasahero. Kumusta ka na? Sabay tingin niya sa dalawang bodyguards ko sa likod. Okay lang. Wow! Tumaba ka ata. Buntis ka ba? Pabiro ko. I wish. Lakas ng boses niya sabay tingin kay kuya. Okay, hon. I have to go. I'll pick you up tomorrow, okay? Get your stuff ready and you take care, Bea, hindat ni kuya sa akin. Bukas na agad. Kukunin mo na agad si ate sa akin bukas. Wala na bang palugit, kuya? Ismad ko. Sumama ka na lang kaya sa amin. Malaki naman ang bahay ko at may ekstrang kwarto para sayo. Ngumit si ate habang nakatingin sa akin. Nag-iisip ako. Ewan ko. Pag-iisipan ko muna ng iilang oras. Natawa na sila at lumabas na si kuya. Kinuha na din niya ang iilang malita. Nilapag ko lang din ang bag ko at tiningnan ang mga pasalubong ni ate sa akin. Ang dami ah. Kay mama ba ang iba, ate? Oo, let's go home this weekend. Namiss ko na si mama. Yes, sure. Sasama si Sir Dave. Tinawagan niya ako kanina. Napanganga ako habang pinagmamasdan ang ginagawa niya. Nilapag na ni ate ang pagkain na binili niya at umupo lang din sa harap ko. Sa tingin ko seryoso sa'yo ang boss ko. Agad lang ding napako ang mga mata niya sa suot kong engagement ring ngayon. Kinuha niya agad ang kamay ko at tinitigan to. Masaya ka ba? Mahal mo ba ng bongga? Oo, tango ko. Well, wala na akong magagawa. Sinabi na sa akin ni Bobita. Ang tungko sa modeling invitation mo sa Japan. Alam na ba niya? Huminga na ako ng malalim. Hindi pa, sasabihin ko rin. Bea, I know my boss. I've been working for him for 5 years. Sabay tayo niya at kinuha lang din ang soft drink sa refrigerator. Nilapag ito sa mesa at umupo ulit. Stricto sobra and daddy niya. Natatakot ako para sa'yo. Pero kung saan ka masaya, susuportahan kita, Bea. Marami ding babae ang humahabok kay Sir Dave. Nakapila at hindi basta-basta ang iba. Kaya huwag mong paandarin ang insecurities mo, Bea. Kilalang kilala kita. Kaya nga gusto kong may marating diba? Dahil ayaw kong iasa ang lahat sa kanya. Kumain na ako. I have my insecurities too. Tao lang naman ako, nagseselos at nai-insecure minsan. Bea, you have a great talent. Kung saan ka dalhin ng puso mo doon ka. Basta lang masaya ka. Anong silbi ng yaman mo kung hindi naman masaya ang puso mo? Tumango lang ako. Ang totoo hindi ko alam, dahil hindi ko pa naman naramdaman ang yaman sa mundo. Gusto ko may maabot pa ako para sa sarili ko, para may maipagmamalaki ako. Magtatanong pa sana ako kay ate. Nang biglang narinig namin ang ingay sa labas. Kaya napatayo na kaming dalawa. Bea, boo,
Butok me. Hindi ako aalis dito hanggat hindi tayo nag-uusap, si Jazz. Nanlaki lang din ang mga mata ko nang makita siya sa labas ng gate. Hinawakan pa ang kamay niya ng daw-alang security guard ko sa likod. The heck? Nabaliw na ba siya ng todo? Inis na tugon ko. Akala ko ba wala na kayo? Ba't ganyan yan magwala? Si ate. Ewan ko sa kanya, ate. Ang sakit niya sa ulo. Nakakainis na. Lumabas na kaming dalawa ni ate. At ang mga tsismosang kapit-bahay nakiasyoso agad. The heck, Jazz? Ang aga-aga ang gulo mo. Ano bang problema mo? Noong isang araw si Jonah. At ngayon ikaw. Tigilan mo na nga ako. Sigaw ko sa kanya. Boo please. Sabay iyak niya. Mas hinigpitan ang hawak sa kanya ng dalawang bodyguard sa likod. Napangiwi ako, dahil alam kong nasasaktan siya ngayon. Napalingon ako sa paligid at parang drama na tuloy ang eksena ngayon. Nakakahiya na sa mga mata. Papasukin mo na lang, Bea. Mag-usap kayo. Ano, ate? Para matapos na. Ako na ang hihiwa sa pagmumukha niya. Mabilis na pumasok si ate sa loob ng bahay at nanlaki lang din ang mga mata ko dahil may bitbit na siyang martilyo ngayon. The heck? Diyos ko po. Hoy, ate, ibaba mo yan. Hoy Jazz, baliw ka ba? Wala na kayo ng kapatid ko matagal na. At ngayon luluhod-luhod ka. Buweset ka. Gusto mo patayin kita. Ilang babae na ang pinaiyak mo. Kung nagseryoso ka lang sana sa kanya, idi sana hanggang ngayon ikaw pa. Babero ka kasi. Sigaw ni ate sabay turo ng martilyo sa mukha niya. Napalunok na ako. Hindi ko inakala na Amazona pala ang ate ko. Kaya siguro patay na patay sa kanya si kuya, dahil sa tindi ng kamandag niya. Amazona talaga. Nakakatawa. Hinawakan ko na ang kamay ni ate. Ate, maraming tao. Akin na nga yan, sabay kuha ko sa martilyo at nilagay ito sa gilid. Namula lang din ang mukha niya sa galit. Nenas lang din siyang lalo. Tinitigan ko si Jazz. I think the best way is to talk to him. It will be the last, at pagkatapos nito wala na. Pagbibigyan ko na lang siya, para matapos na. Inutusan ko lang din ang dalawang gwardya na ipapasok siya sa loob. Hindi naman siya lasing. In short, matino ang pag-iisip niya at gusto lang niya akong makausap talaga. Nakatingin si ate na nakatayo sa mesa habang nakaupo naman si Jazz sa upuan. Nasa gilid lang din ako katabi niya. Ang dalawang bantay ay nasa may pintuan din. Nawala na rin ang mga tsismosang mga kapitbahay. Ano pa ba ang gusto mong pag-usapan natin, Jazz? Hindi mo na ba talaga ako mahal, Bea? Jazz, may mahal na akong iba. Alam mo iyon. Masaya na ako sa kanya. Sana maging masaya ka na lang din para sa akin, kunot noo ko. Pinahiran niya ang mukha niya gamit ang dalawang palad. Natahimik siya ng iilang minuto. Kalmado naman siya. Alam ko ito. Nag-usap na kami ni Jonah. Please do look after her. She's nice, mahal ka niya. Nagangat siya ng tingin sa akin at mas umayos na. I never love her, Bea. Isang bagay lang naman ang gusto ko sa kanya. Pero mali, Jazz. She dedicate her life to you and I have dedicate my life to someone already. May ibang tao na akong gusto. Bea, ang baritonong boses niya agad ang gumising sa akin ngayon. Napatayo agad ako. Mabilis ang hakbang niya at yakap sa akin. Dave, akala ko ba out of town ka? Mahinang tugon ko. I was about to but I cancelled it. One of the guards called me before, sabay halik niya sa noo ko. Are you okay? Sabay haplos niya sa likod ko. Tumango akong nakatitig sa kanya. Napako lang din agad ang tingin niya kay Jazz, na ngayon ay tumayo na. Namaywang siyang tinitigan si Dave. Ramdam ko agad ang tensyon sa kanilang dalawa, kaya mas yamakap na ako kay Dave. I don't want them to fight. Dave, it's not worth it. Titig ko sa kanya. Matigas ang tingin niya kay Jazz. Ramdam ko ito. Napatiimbagang na siya. What else do you want, Jazz? Do you want me to drag you down to your grave? Si Dave sa kanya. Inis ng tinitigan ni Jazz siya. Umiling-iling na lang din siya. Alam naman niyang talong-talo na siya pagdating sa isang Dave Montenegro. So, this is it, Bea. Okay, fine. I get it. Sabay buntong hininga niya. But I want you to know that I'm just here around the corner if you need me again. Sa matinding titig niya.
She doesn't need you anymore, Jazz. I won't hurt her like you do. Umalma na si Jazz at bahagyang tumawa lang din. Akala mo naman kung sino kang malinis, Dave. Mabilis lang na humakbang si Dave sa kanya at hinawakan ang leeg niya. Dave, hawak ko sa likod niya. I'm not that stupid like you. Piece of shit. Sa mahigpit na pagkakahawak ni Dave sa leeg niya. Lumapit agad ang dalawang bodyguard niya at hinawakan ang magkabilang kamay ni Jazz. Binitawan na siya ni Dave. You'll regret this. I won't show my mercy on you, Jazz. You piece of shit. Mura ni Dave sa kanya. Dave. Tumalikod na si Dave at kinuha lang ang tubig sa mesa. Naalarma na si ate at agad na pinalabas si Jazz kasama ang mga bodyguards. Ewan ko kung saan nila dadalhin siya dahil kitang-kita ko ang pagpasok nila sa sasakyan. Mariin ko lang ding tinitigan si Dave na ngayon ay naiinis at galit pa rin. Pumasok na si ate sa kwarto. Pinabayaan na niya kaming mag-usap muna dito. Are you that stupid, Bea? Galit sa boses niya. Ba't mo pa pinapasok? He's not in his right mind. He's an addict. I was about to put him to jail before but because of you I reconsider it. Nanlaki lang din ang mga mata ko. Hindi ko kasi alam ito. He's an addict. What the heck? See, I bet you didn't know. Sabay talikod niya. I can't stand this. Sabay sukli ng dalawang kamay niya sa buhok. Dave, akala ko kasi. I hired all these securities and bodyguards for your own protection, Bea. Tiimbagang niya. Galit na siya, alam ko at ramdam ko ito. Ang buong akala ko kasi ay praning lang siya sa akin. Hindi naman pala. He's worried about me. Ang buong akala ko ay hinihigpitan niya ako sa lahat ng bagay. Yamakap na ako sa likod niya. Galit pa din siya dahil hindi pa siya humarap sa akin. Hindi rin siya nagsalita. Dave, I'm sorry na. Bumuntong hininga siya. Pero hindi pa rin ako hinarap, kaya ako na ang humarap sa kanya. Pasest I'm sorry na. Sabay haplos ko sa mukha niya. Tumitig nga siya pero saglit lang at umiwas agad. Naiinis pa din. Nakakatawa naman ito ang bilis niyang magtampo. Mas yamakap na ako sa leeg niya at dumampi ng halik sa labi niya. Wala namang nangyari diba? At hindi na mauulit, promise. Kahit na sinong lalaki wala na akong papapasukin, maliban nga lang kay kuya, ngiti ko. Come on, darling baby Dave. Para na akong baliw nito para mapansin lang. Ang arte lang din ng makong na ito. Ang hirap paamuin. Pero bumigay na din at yamakap na sa akin. Come on, you owe me something. I want my reward in exchange, sabay bulong niya sa tainga ko. Ewan ko sa'yo. Natawa na ako. May gusto pa sana akong sabihin pero mabilis lang niyang hinalikan ang labi ko. Ano pa nga ba ang magagawa ko? I know he loves me for a reason. I just want to treasure this moment. Yamakap na ako sa leeg niya at mariin lang din na tinangap ang halik niya. Let's go. Hawak niya sa kamay ko. Ha, di ka ba tutuloy sa out of town mo? Nalito ako. I'll take you and I won't accept a no, sabay hila niya sa kamay ko. Mura niya. Natawa na ako. Sino ba naman ang hindi matatawa sa ginawa niya? Lahat ng mga bata nakatingin sa kanya. Siya lang din kasi ang naiiba dito. Nasa likod kasi kami ng bahay, sa dirty kitchen. Nagluluto kami ng kamote at saging. Ako dapat sana ang gumawa ng apoy. Gusto niyang siya. Pinagbigyan ko na. In fairness he did well but his pointy finger got burnt a little bit. Nasa probinsya kami ngayon. Gusto niya kasing sumama at magpakilala kay mama. Nabigla si mama pagkadating namin kahapon ng hapon. Ang akala niya kasi si kuya lang ang kasama namin. Hindi niya inakala na may isa pa. Ang malaking van niya ang ginamit namin. Pero si kuya ang driver. Mahabang oras ang nilakbay namin patungo dito. Mabuti na lang din at kompleto siya ng mga gamit sa loob ng van. Ate, ang gwapo po ng asawa niyo, saad ni Mikay. Namangha siyang nakatingala kay Dave ngayon. Talaga, pero hindi ko pa asawa ito pa-cute ko sa bata. Rinig ko naman ang bahagyang tawa ni Dave. Naglagay siya ng iilang kahoy para mapanatili ang apoy nito. Ate, saan ba kayo nagkakailala? Lumingon na si Dave sa amin at humarap na siya sa bata. Bahagyang naupo na siya, para maglebel ang mukha nilang dalawa. She came out from nowhere. Ngiti niya sa bata. Ano po iyon?
Umiling-iling na si Dave at hinaplos lang ang ulo ni Mikay. Basta iyon na yun. Here, I have something for you. May kinuha siya sa bulsa, candies, at isa-isang binigyan niya ang mga batang nakapila. Nagsitakbuhan na din sila papalayo sa amin. Nakangiti pa akong pinagmamasdan sila. Malawak ang paligid namin at maluwag na nakakapasok ang mga bata sa loob ng bakuran. May bomba ng tubig kami, at halos mga kapit-bahay namin ay nikikiigib dito. Katapat lang din to ng kusina namin sa labas. Umupo na agad siya sa tabi ko. Akin na nga ang kamay mo. Inilahad naman niya. May nahiwa na kasi akong kamatis sa gilid. Magluluto din ako ng sinabawang manok. Kawawa naman ang baby ko. Ayan tuloy napasok ka na. May cream naman ako sa loob ng van, at di na kailangan maliit lang naman ito. Halikan mo na lang, Phil yung tugon niya. Nakangiti pa. Saan ba? Ito ba? Sabay halik ko sa hintuturo niya. No, here. Mariin niyang hinawakan ang pangako, inangat ito at dumampi ng halik sa labi. Napangiti na tuloy ako sa ginawa niya. At talagang inulit lang niya ito. Nag-ingay naman ang mga bata sa paligid. Nakatingin pala sila sa amin ngayon. Kaya siniko ko na siya. May tumikim lang din sa likod naming dalawa. Si Mama. Ito anak, Bea. Malinis na, ngiti ni Mama. Inabot niya ang manok na nilinis na at kinuha ko naman ito sa kamay niya. Salamat, Maria. Napatayo lang din si Dave at ngumiti sa kanya. Naupo lang din si Mama katabi niya. Tumayo na ako at ako na mismo ang nagdagdag ng kahoy sa apoy. Nasa likod ko lang din silang dalawa. Ang balita ko ikaw ang boss ni Lie. Tumango si Drew at tipid na ngumiti sa kanya. Alam mo, anak, simple lang ang buhay namin dito. Kung saan masaya ang mga anak ko, masaya na ako. Kita mo naman na hindi kami sagana sa mga material na bagay. Ang gusto ko lang naman na mahalin at alagan mo si Bea, ngiti ni Mama sa kanya. Opo, alam ko po yun at salamat po sa pagtitiwala. Ma, hindi pa ako mag-aasawa. Huwag mong takutin si Dave, bahagyang tawa ko. Kailan mo ba planong edad mag-asawa, anak? 25 ka na sa mga susunod na buwan, si Mama sa akin. Namaywang na ako. Hindi pa naman po ako matanda, at maggusto pa akong abutin, Maria. Maghihintay naman si Dave, sagot kong nakatalikod sa kanila. Kung ako lang po ang masusunod. Matagal ko na sanang pinakasalan ng anak niyo, si Dave sa mama ko. Bumuntong hininga na si Mama. Pagpasensyahan mo na, Dave anak. Nagmana kasi ng ugali si B sa namayapan niyang ama. Mama naman inis na tugon ko. Natawa na si Dave, rinig ko siya. Busy pa kasi ang mga kamay ko sa ginagawang pagluluto. Hala sige, maghahanda muna ako sa dadalhin natin sa ilog. Nauna na kasi ang ate mo at si Joey. May tiningnan kasi silang lupa dito. Balak nila na dito na tumira, saad ni Mama. Napalingon na ako sa kanya. Hindi ko ata alam to talaga, kailan daw, Ma? Kunot noo ko. Matagal pa naman. Mga 10 taon pa. Tumayo na si Mama at ngumiti lang din siya kay Dave bago pumasok sa loob ng bahay. Nakangiti lang din si Dave sa kanya. Tumayo na rin siya at lumapit sa akin at tiningnan ang niluto ko. Gutom ka na ba? Yamakap lang siya sa likod ko at sinandal ang mukha niya sa balikat. I want to keep you with me, Bea. Halik niya sa balikat ko. Ano ba? Maraming bata dito at hindi to Manila, okay? Umayos na siya ng tindig at tinulungan na lang din ako sa pagluluto. Natahimik siya at ramdam ko ang buntong hininga niya. Nasa tabing ilong na kami ngayon. Mabuti na lang at hindi masyadong mainit ang panahon. Tahimik ang lugar na ito. Pagmamay-ari kasi ito ng mga Montanari. Sila ang may pinakamalaking lupa dito sa probinsya namin. Malaya kaming nakakapasok sa pribadong bahagi na ito, dahil caretaker nila si Mama sa hacienda. Masaya naming pinanood ko sina ate at kuya na naliligo sa batis. Katabi lang din nila si Mama. Naiwan pa kaming dalawa ni Dave sa picnic blanket, dahil kitatapos lang din naming kumain. Gusto mo na bang maligo? Ikaw, sabay na tayo. Tumango na ako, tumayo at hinubad ang tuwalya na nakabalot sa pangibabang saplot ko. Naka-mini short lang kasi ako. Mixing maiksi ito, na parang panty na ang dating. Napako lang din ang tingin niya sa kabuuan ko ngayon. Umiling-iling na siya at tumingin lang din sa buong paligid. What's that reaction, Dave? Bahagyang tawa ko. No,
It's too sexy. Wala naman sigurong ibang tao dito. Maliban sa atin. Namaywang na akong tinitigan siya. Tumayo na siya at hinubad lang din ang pang-itaas na damit niya. Now, all his muscles are visibly at its right place on his body. I haven't seen it in a broad daylight. Ngayon lang din. Namangha lang din ako. Pwede ka nang maging model, I winked on him. I can be your model in bed, bulong niya sa tainga ko. Sinapak ko na ang mukha niya. Mahina lang naman. Umiwas na ako at tumalikod na sa kanya at hinubad lang din ang suot kong t-shirt. Now, I'm on my two-piece style top. Di ba pwedeng mag-t-shirt ka na lang, kunot noo niya habang pinagmamasdan ang katawan ko. Ano ba, magiging modelo ako, Dave. I'll probably walk with my two-piece on stage. No freaking way. Agad na mura niya. Namaywang na talaga siya at seryosong tinitigan ako. Humarap na ako sa kanya at ngumiti pa. Agad lang niyang tinitigan ang kabuuan ng katawan ko. Nakakunot noo at mukhang hindi masaya sa sinabi ko. Tumangala na siya. Namula na rin ang mukha niya. Makakapatay ata ako ng mga mata ng tao nito, sabay talikod niya. Natawa na ako. I know he's very possessive but in a good way. Nakakaloka lang din. Alam naman niyang ganito naman talaga ang isang model. Lumapit na ako sa kanya at niyakap lang din ang likod niya. Halata kasi nagalit na naman ito. Naalala ko lang din na hindi ko pa pala sinabi sa kanya ang tungkol sa Asia's fashion ko. Magsasalita na sana ako nang may tumikim sa likod namin. Kaya napalingon ako, si Gab Montanari. Bea, ngiti niya. Gab, how are you? Kumusta ka na? Gab, sigaw ni ate sa malayuan sa kanya. Kumaway na siya kay ate pati na din kina mama at kuya Joey. Humarap lang din si Dave na ngayon ay kinuha ang towel, at siya na mismo ang naglagay nito sa pang-ibabang bahagi ng katawan ko. Hinayaan ko na lang din siya. This is, Dave, my boyfriend, ngiti ko sa kanya. Kababata ko si Gab. Mas matanda nga lang siya sa akin ng 3 taon. Lumaki dito sa probinsya na kami ang magkasama. Pero simula nang nag-aral siya sa Germany ay hindi ko na siya nakita. Sa pamilya nila ang malaking lupuin na ito. Kasali na ang pribadong ilog na dito. Nilahad agad ni Gab ang kamay niya kay Dave. Gab Montanari, man, cool na saad niya. Dave Montenegro, tiimbagay ni Dave sa kanya. Napatitig lang din ako sa kanya ng husto, dahilan ng mas mahigpit na hawak niya sa baywang ko. Ngumiti na ako. Dave of Pond Corporation, si Gab sa kanya. Tumango naman siya. Halata na naging formal agad ang trato nila sa isa't isa. Napamura lang din si Gab sa likod niya. Hindi lang din siya makapaniwala. Seryoso din siyang nakatitig sa akin. Magkakilala ba kayo? Litong tugon ko. We've met once in Italy, si Dave sa akin. I never thought I'll see you here, bro. Nakalimutan ko na ang mukha mo. That was 5 years ago. How's business? Siga sa kanya. Umatras na ako. Naging formal at negosyo na agad ang pinag-usapan nila. Tinangal ko na lang din, ang tuwalyang nakabalot sa katawan ko at lumapit na ako kina ate at mama. Nakisabay na ako sa kanila sa ilog. Malamig ang tubig at masaya kaming naligo. Seryoso lang na nakatingin sa akin si Dave at pati na rin si Gab. Kumaway pa siya sa amin. Hindi ko alam na nagbakasyon si Gab ma. Si ate kay mama. Kahapon pa ata siya nakarating. Alam kong darating siya, dahil pinalinis ng mama niya ang buong hasyenda. Naghahanda kasi sila, saad ni mama. Nag-asawa na ba siya, ma? Tanong ulit ni ate. Hindi ko alam. Pero may kasamang babae, ayon kay Dodong kanina. Naiiwan ka na, Bea, nag-asawa na ata si Gab. Ba't ayaw mo pang pakasalan si Dave? Panay na pala ang pilit sa'yo, ismad ni ate sa akin. Hindi na ako nagsalita bagkus mas tinitigan ko na lang si Dave na ngayon ay panay, ang mga matang nakatitig sa akin.